Pagkatapos ang bigong halik ni Judas, mga putok ng barel ang sumalubong sa pamilya Salandig at Dalagit. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Pero bago ang putok na yon, ay bumalik sa gilid ng tubuhan ang mga gabunan kasama si Lucero upang magsilbing kanilang taguan o kahit mahadlangan man lang ng konti ang mga bala na naglilipana. Samantalang ang mga Dalagit ay nanatiling nakatayo sa kanilang dinapuang lugar at sa dami ng putok ngayon ay ni isang bala ay walang tumama sa kanila. Dahil sa birtudis nila ng tagaliwas, bagkus ay ang ginawa nila sa mga ilang segundo sa paghupa ng putok upang puntiryahin na upaslangin ang padre di pamilya ng mga salbasyon. Sa bilis ng kilos ni Amador ay narating niya agad ang kinalalagyan ni Don Vicente, nakatabi ang mga anak niya at hawak na noon ni Senyor Amador ang bakos na banal. At sa buwelo nito ng paghampas kay Vicente, sangga ng isang anak ni Don Vicente ng isang itim na kampilan. Ngunit sa pagitan ng mga segundo, tumumba ng papalayo ang anak ni Vicente na sumangga ng bakos ni Amador dahil sa malakas naman na sapak ni Gregorio dito. "Malasado ka pa, Bagito," wika ni Gregorio. Kasabay ng pag-atras naman ni Vicente ay muling amba ni Amador ng paghampas ng bakos na banal na may kasamang presensya ng tanikala ng langit. Nang kikilos naman ang isa pang anak ni Vicente upang saksakin naman sana si Amador, litaw naman na parang kidlat ni Severino sa hawak nitong pangil ng kidlat. At sangga nito ng balaraw naman ng isang anak ni Vicente. At sa pagtatama ng dalawang punyal ng mga ito ay parang nagkontra ang mga kakayahan nila, sapagkat ang hawak na balaraw na yon ng isang anak ni Vicente ay ang hapay, isang itim na punyal na kapag ikaw ay nasugatan nito ay hindi na gagaling, sapagkat isa rin itong klase ng sumpa ng kamatayan. At hindi lang yun, kada daan ng talim nito sa iyong katawan ay sinisipsip nito ang lakas ng biktima. At sa mga mabilis nga na kaganapan na ito, sa paghampas nga ni Amador kay Vicente ng bakos na banal, ay sangga naman ni Vicente ng isang parang sunog na baston sa kaitiman. Kaya muling bunyelo ulit ni Amador ang bakos na banal nito. Ngunit sangga ulit ni Don Vicente gamit ang baston. Talaga bang ipipilit mo yan, Amador?" wika pa nito. Samantala, sa pagbangon naman ng sinapak ni Gregorio ay biglang inatake naman siya nito ng itim na kampilan. Ngunit nailagan naman yun ni Gregorio at sinabi niyang, yan pala ang lamat," wika nito sa pagtingin niya sa itim na kampilan. Samantala, kasabay ng mga pangyayaring ito ay natigil na nga ang mga putok nun ng mga barel, dahil hindi na yun uubra sa malawak na kikilusan ng mga gabunan. Dahil sa biglaan nilang paglabas-labas sa tubuhan at biglaang pagsugod sa mga may hawak ng barel, mabilis nilang nililikida ang buhay ng mga yun kasama si Lucero. Halos inubos lahat noon ni Lucero ang mga kalaban nang walang kalaban-laban. Sila ng kanyang mga kamag-anak nagabunan. Ngunit sa mga ilang segundo ay may mga lumabas na naman na mga lalang na nakapambukid lang o parang mga patay na pisante ang itsura. Para bang nabuhay muli ang pinatay nila sa loob ng tubuhan. Nagtaka nun si Lucero sa mga kaganapan na yun. Kaya naman lumingon siya sa kinalalagyan ni Silvino upang tanungin sana ito. Ngunit wala naman si Silvino sa dating kinatatayuan nito.
Pero naiwang nakalutang noon ang libro ng panalangin sa ere kung saan iniwan nga ito ni Silvino. Nagliliwanag pa rin yun na parang ang may sariling buhay ang aklat na ito. Ngunit nasan na nga ba? Nasan na nga ba si Silvino habang nagaganap ang bakbakan sa bakuran ng mga salbasyon? At alam nyo ba mga kabagis, may naglalakad noon sa parang simple lang naman at parang hindi ito nag-aapura. Nasan kaya yon? Si Silvino. Si Silvino nga ang naglalakad na to sa ibang bahagi ng bakuran ng mga salbasyon na para bang may hinahanap naman ito habang nakikipaglaban ang mga kapatid niya at sina Lucero. At nung parang hindi niya mahanap ang bagay na kanyang hinahanap, ay mabilis na dumako ito sa harapan mismo ng pintuan ng mansyon ng mga salbasyon. Mukhang may selyo ang pintuan pa na to, wika niya. Sabay usal niya ng mga salita at lapit nito ng isa niyang kamay sa kanyang bunganga. At ikom niya nito nang di naman na gaanong kahigpitan. Pagkatapos ay ihip niya sa butas ng bahagyang ikom ng kanyang kamao. Parang inihip niya doon ang mga buhay na salita na binigkas niya. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ang gitna ng dalawang tabla na pintuan ng mansyon at hindi man niya ito itinulak. Pero kusa na lamang yun na bumukas. At nung makita niya ang loob nito, sabi ko na, narito kayo at ang iyong altar ng salbasyon. Wika ni Silvino na parang nakita na nga niya ang kanyang hinahanap. At nandoon naman ang anak na babae ni Vicente at si Doña Rodora, ang asawa ni Don Vicente. Ibig sabihin ay mag-ina ang dalawang to. At nakaluhod nun si Rodora sa isang altar na mayroong isang itim na figura. At parang may binabasa rin itong isang libreta na maliit. Samantala, sa mga kaganapan naman sa malawak na bakuran ng mansyon na yon, ay nakumpirma na ni Lucero na muli ngang nabubuhay ang mga taong napapatay nila. At yon ang hindi pa niya maintindihan. Kaya nga nagtatago-tago naman ang mga gabunan sa mga puno ng bakuran ng mga salbasyon. Dahil pumuputok na ulit ang mga yon. At sa pagharap naman ng tatlong magkakapatid na dalagit kontra sa mag-aama namang salbasyon, labanan ng balaraw na hapay kontra sa pangil ng kidlat ni Severino. Hampas naman ng baston ni Don Vicente na kahoy at sangga naman ni Amador gamit ang bakos na banal sa pamamagitan ng paghawak nito ng magkabila ang dulo ng sintron at batak nito. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis, ang baston na hawak naman ni Vicente ay isa ring sandata ng salamangkang itim ng mga salbasyon. Ito'y isang baston na yari sa kahoy ng balite na may ukit na mga sinaunang simbolo. Nagagawa nitong maglabas ng mga itim na anino na sumusugod o bumabalot sa kalaban. Kaya nga nag-iingat din si Amador na matamaan nito dahil oras na matamaan ka nito ay lalabas na ang mga anino ng baston upang kainin na ang iyong kaluluwa. Nang unday naman ni Gregorio ng kanyang maliit na sibat sa isang anak ni Vicente, ngunit nailagan naman niya ito. Sabay ng bikwas nito ng hawak din niyang kampilan at nailagan din ulit yun ni Gregorio. At sa muling pagkabuhay naman ng mga kalaban nun ni Lucero, ay patuloy pa rin naman na nakikipaglaban si Lucero kasama ang angkan nito.
Ngunit naiisip noon ni Lucero na hindi pwedeng paulit-ulit na lang ang labanan na ito sa mga tauhan ng mga salbasyon, sapagkat mapapagod din sila kalaunan at baka hindi na nila mailagan pa o mapagtaguan ang mga bala na parang dinisenyo rin upang patayin sila. At sa mga sandaling ito, dumako naman tayo sa Himamaylan. Habang nagaganap ang digmaan sa pagitan ng mga dalagit at salandig kontra sa mga salbasyon, ay ang siya namang romansa ng gabi ni Isla at Mikael. Mahal ko. Init ng mga tagpo sa ibabaw ng kama. Dahil eto na nga ang pulot gata ng dalawa. Sa makatuwid, habang parang nasa langit na noon o isang paraiso ang dalawa, ay kasalukuyan namang nakikipaglaban kay kamatayan ang kanilang pamilya. At dahil nga dito, ay bumalik ulit tayo sa nagaganap na labanan. Nang makita nga ni Silvino ang dalawang babae sa pamilya ng salbasyon sa harap ng isang altar. "Pigilan! Dakpin! O patayin ang lalaki yan!" salita ni Rodora habang nakaluhod pa rin ito sa maliit na altar. At sa pagsasalita niya ng ganon, ay biglang humarang naman ang 7 lalaki na nakainiporme na parang tagapagsilbi lang naman ng mansyon na iyon. Ngunit kakaiba ang mga mata ng mga ito dahil sa kulay itim lahat at para bang may sapi ang mga yun kung kumilos. Hinarangan nila ang daan ni Silvino noon sa paglapit nito sa mag-ina. At dito ay nagwika ng bahagya si Silvino ng, "Tingin nyo ba, hindi namin kayo pinaghandaan?" Salita nito, sabay hablot niya ng isang kwintas na suot nito. Sabay ng ipit niya sa mutyang palawit nito sa kanyang daliri. Kasabay ng pagporma niya ng pangkumbating pisikal. At biglang pagtakbo ng isa sa mga takapagsilbi na may hawak pa na kutsilyo na pangkusina. At yun nga ay para saksakin nga si Silvino. Mabilis na inilagan yun ni Silvino. At patama ni Silvino ng nakabukas niyang palad na may nakaipit na mutya sa dibdib ng lalaki. Doon ay bigla na lang parang may humiwalay na itim na anino sa likod ng lalaking yun. At maririnig mo pa ang parang pag-iyak ng isang kaluluwa sa ginawa ni Silvino. Pagkatapos nito ay mabilis ang pagkatumba ng isang tagapagsilbi dahil ang hawak ni Silvino mga kabagis na mutya na kasalukuyang nakaipit sa kanyang mga daliri ay ang mutya ng dampana. Wala namang espesyal sa mutya na to dahil inuugnay lang ito sa paglilinis ng kaluluwa ng tao. Yun ang pangunahing gamit ng mutya. Pero dahil sa hawak ito ni Silvino ay napapataas pa nito ang kakayahan noon dahil sa malakas na poder nito ng espiritual. At dahil sa nangyari ay halos sabay-sabay na sumunggab kay Silvino ang 6 na tagapagsilbi. Ngunit sa kilos ni Silvino sa mga pangkumbate na dunong nilang magkakapatid, ay mabilis niyang pinataobang natitirang 6 sa pamamagitan lamang ng paghampas nito ng kanyang mga palad sa dibdib ng mga yun na may kalakip na mutya ng dambana.
Matilda, tumakbo ka na! Bilin ni Rodora sa anak nito nung makita niyang walang pag-asang mapigilan si Silvino sa paglapit sa kanila. Tumakbo naman noon ang babae na wala nang salisalita. Hinayaan lang naman yun ni Silvino dahil hindi naman yun ang totoong pakay niya. At ang tanging gustong gawin ni Silvino, mga kabagis, ay ang sirain ang altar ng salbasyon. Hindi yung apelyido ang tinutukoy ko dito, kundi ang mismong pangalan na ng altar. From the word salvation o salbasyon nga. Ito ay tumutukoy sa kaligtasan. Pero para sa pamilya naman ng salbasyon, ginagamit nila ito sa muling pagkabuhay o resurrection. Sa puntong to ng kwento, mga kabagis, naiintindihan nyo na siguro kung ano ang kahalagahan ng altar na hinahanap ni Silvino. Pero pag hindi pa, ituloy natin ang kwento sapagkat diyan pala nanggagaling ang kontrol nyo sa mga itim na kaluluwa na siyang sumasanib at bumubuhay sa mga patay na. Donya, hindi ako pumapatol sa babae. Pero kung pipigilan mo akong sirain ang altar na yan, ay hindi ako mangingiming patayin ka. Banta ni Silvino. Altar pala ng walang hanggan, ha? Sa wakas, eto na. Nakita ko na ito ng malapitan. Isang maliit na altar na itim na may anito na maaaring tawagin ang mga nilalang mula sa dilim, tulad ng mga engkanto o maligno o mga ligaw na espiritu para sumaklolo sa inyo. Maganda nga naman na kayamanan ang itinatago nyo, dagdag pa ni Silvino. Sige, lumapit ka! Reaksyon naman ni Doña Rodora, sabay amba nito ng isang lancheta at duro kay Silvino. Mukhang linamon ka na ng mga kademonyohang ritual mo, Donya. Salita pa ni Silvino habang naglalakad pa rin ito papalapit sa altar na parang wala namang pakialam sa reaksyon ni Doña Rodora. Pagkatapos ay biglang bumulong lang naman noon ng orasyon na isang palipad hangin at doon ay biglang natumba si Rodora na para bang inatake ito sa puso. At saktong nasa harapan naman na noon si Silvino ng altar ng salbasyon. At doon ay pinagsisirangan Silvino ang itim na altar ng mga salbasyon. Dahil doon pala nanggagaling ang itim na karunungan at lakas ng mga salbasyon. At habang nangyayari pa ang mga kaganapan na yun, ay may mga maririnig kang huni ng mga di makalayang kaluluwa sa loob ng mansyon ng mga salbasyon. Samantala ay sa bakuran sa labas ng bahay na ito, biglang natigilan naman noon si Lucero at ang mga kasama nito sa pakikipaglaban sapagkat kusa na lang na natutumba ang kanilang mga kalaban na parang bumabalik na ang mga ito sa pagiging patay. Wala na. Parang nawalan na ng bisa ang sumpa sa katawang lupa ng mga yun. Nakita naman nila Amador ang paglilipanan ng mga aninong itim sa kalangitan na umaalis sa katawan ng mga taong patay na rin lang dahil napatigil din ang mga salbasyon sa pangyayari. At sigaw pa ni Don Vicente ng Rodora! Rodora! Ano nangyayari? At sa pagsigaw niya na yun, biglang gumalaw si Lucero ng mabilis at sinamantala ang pagtigil ng lahat ng hawak niya sa batok ng isang anak ni Don Vicente mula sa likod. Nadakma niya iyon sa malalaki niyang kamay. Sabay angat niya nito mula sa lupa.
At nang igagalaw pa nito ang hawak niyang balaraw na hapay, ay hinawakan pa ng isang kamay ni Lucero ang kamay nito na may hawak nung balaraw. "Senyor Severino!" wika ni Lucero at biglang baon ng punyal ng pangil ng kidlat sa katawan ng isang anak ni Don Vicente. "Hadar!" Napasigaw noon si Don Vicente sa pagkakasaksak ng kanyang anak. Umalab noon ang itim na usok sa katawan ng anak ni Vicente at unti-unting umimpis ang mga kalamnan nito na para bang hinihigop ng usok na itim ang mga kalamnan niya hanggang sa namatay. Patay na ang tinawag ni Don Vicente na Ador, sapagkat naging butot balat na lamang yun sa paglabas ng maraming itim na usok sa katawan nito. Ngunit sa pagkabigla ng mag-aama sa nangyari, hindi nila namalayan na taob ulit ng isang anak ni Don Vicente yung kaharap naman ni Gregorio dahil sa biglang pagkalmot na pagsugod ng isang gabunan. At nung babangon sana ito mula sa pagkakahiga, talon naman ni Gregorio sa kanya na nakaamba na ang pagtarak ng kanyang sibat at sa isang iglap, baon ng sibat sa dibdib ng isang anak ulit ni Vicente. Alright, yun mga kabagis ko. Ang angas nun. Ibang klase na naman yun. Saan tayo makakarinig na ganitong action horror? Dito lang yon, syempre. Ang ganda mga kabagis ko. Well, salamat syempre sa pakikinig. So bale, iiwang ko muna sa inyo ang part 14. Kayo na muna ang bahala dyan. Salamat sa suportang tunay.